ikalawang yugto, kabataan o ang childhood, kung kailan dapat ang bata ay walang pasaning problema sa buhay, kundi dapat ay nagsasaya at kinakalinga lamang sa kanyang kamusmusan. Dapat sana, pero may ibang bata tulad na lamang ng ilang batang sakada sa lalawigan ng Bacolod dahil sadyang hikaho sa buhay ang pamilya, ay walang magawa kung hindi ang magbanat ng buto at ang pag-ani ng tubo ang siyang itinuturing na pag-asa ng batang sakada. Itong ka-eskwela man Wala. Makakaon lang. Maagang gumigising sina Jonah at Junicio para maghanda. Si Jonah para pumasok sa eskwela at si Junicio o Gilgil para magtrabaho naman bilang batang sakada sa kampo o taniman ng tubo. Sa malawak na kampo o taniman ng tubo, sub-sub, hindi sa pag-aaral, kung hindi sa maghapong paghihilamon o paglilinis ng damo kapalit ng 40 pesos. Kapoy, budlay, sulay kaginit. Ang isa kapulan na matapos na yung amin na umbra para makasot daw ang bukas. Masarangan ko lang gati, ako lang isa ka pangita. Di kung hindi na ako naslama, buwi ako kaya ako lang isa ka pangita. Di timbang islay, nga masarangan ko na sila peskulahon. Dako lang buot ko na yung peskulahon sila mo. Ang magkakapatid naman na buhol, lahat halos ay batang sakada. Ang pinakamaliksi sa kanila, si Henward. Kaya niyang makipagsabayan sa matatanda sa pagbubuhat ng tubo. Kaya kabulit ko kay tatay sa kampo. Isa kakapuyan man. Sakit sa tiin. Pagkapuyan na din kami, sakay na lang kami. Ilan lang sila sa maraming mga batang anak ng magsasaka dito sa Negros Occidental. Ang hindi nakakaranas ng buo at maayos na pagkabata dahil sa kahirapan. Pangunahing kabuhayan ng mga Bacolod noon ay ang pagsasakada sa kanilang mga tubuhan. At mula sa kasalukuyang iluhan o pag-aani ng tubo dito, ay makakarating sa ating mga bahay ang asukal na galing sa Bacolod at mula sa iba't ibang bahagi ng mga lalawigan mula sa Negros Occidental. Aanhin daw ang lupa kung wala namang kakayanan at kagamitan para ito ay pagtamnan at mapalago. Kung kaya't kapag kapos na sa pera, ay napipilitang ibenta ng mura ang lupa sa iba, tulad ng ginawa ng pamilya ni Junicio at Henward. 70% ng ating mga magsasaka, yung mga anak nila ay talagang hirap. Number one, ang kanilang karapatan. The rights to education, the rights to healthy living, the rights to play. Ito yung kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata, makikita mo. Ramdam na sabik pumasok sa eskwelahan si Junicio, kaya para hindi niya makaligtaan ni ang naiwang alaala lamang ng pag-aaral. Binabasa niya ang libro ng kanyang batang kapatid. Na kumikilos. At nagsusulat sa sirang notebook. Pero sa pagkakaupo niya, maaaninag ang baluktot na niyang likuran. Sa liwanag, tadtad si Junicio ng galo sa muka, braso, kamay, at kulubot sa tiyan. Mistulang palaruan naman ni Henward ang kampo ng nakapaa. Sa liit niya, paniniwala ba kayong 8 taong gulang na siya? At madalas ay 3 beses lang sa 5 araw kung pumasok dahil kailangan magtrabaho sa kampo. Nang tanungin kung ano ang kanyang pangarap, sa kabilang banda, si Junicio ay umaasa na sana'y hindi maging batang sakada ang kanyang mga maliliit na kapatid. Kung nami-aman lang mga kalain namin lang ubra, itong ka-eskwela makakaon lang. Hindi matapos-tapos yung problema na
ibigay ng gobyerno ang kaakibat na suporta upang mapalago ng ating mga parents ng mga magsasakang ito ang kanilang kabuhayan upang mapag-aral nila, mabigyan nila ng magandang damit, mapakain nila ng 3 beses sa isang araw. Kahanga-hanga at sa murang edad, malaking responsibilidad ang nakapatong na sa kanilang balikat. Pero wala nang mas tatamis pang bunga ng pagpapagod ng mga bata kung maipaparana sa kanila ang tunay na kahulugan ng pagkabata, ang lumaki ng maayos at tama ayon sa batas, nang hindi pinagtatrabaho at maging masaya at malaya sa mga pangamba sa kanilang kinabukasan.